Ang ating bida ay tinanong kung may tanong nga daw ba si Licheng sa kanya. Tinanong niya naman kung taga East City nga daw ba sila, na sinang-ayunan naman ni Xiaoyong. Naalala din ni Licheng ang tungkol sa sinabi ng binata tungkol sa pagkain ng mga tao nila Peng. Ang ating bida naman ay sinabing hindi na lang basta swerte ang pagiging isang evolver. Si Licheng naman ay agad na pagtanto at napatanong kung kailangan nga daw ba talaga nilang kumain ng karne ng tao para maging isang evolver. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan, kung saan meron dalang karne sa baunan si Licheng. Napansin niya ang isang bata na gusto din daw ng karne, ngunit ang nanay naman nito ay ipinaliwanag na kailangan kumain ni Licheng ng karne upang maprotektahan sila. Ang nanay ng bata ay humingi ng pasensya dahil medyo hindi pa daw maintindihan ng kanyang anak ang mga nangyayari sa mundo. Matapos niyang ibigay ang karne noon sa bata, siya naman ay medyo naiintindihan na kung anong karne nga daw ba ang ibinigay noon sa kanya ng mga leader. Mula sa nakaraan, ang mga tao sa bakal na planta ay nagkagulo dahil sa inaakala nilang tentacle man na umaatake at nangunguha ng mga tao. Ang nanay ng batang babae ay nataranta dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Matapos maalala ang mga pangyayari noong nakaraan, siya naman ay biglang nasuka. Siya ay nagalit ng matindi matapos niyang malaman ang madilim na sekreto ng kanilang base. Mabilis din siyang pumunta sa bangkay ni Peng. At muli itong pinagsusuntok matapos niyang malaman ang sekreto. Matapos ng kanyang ginawa, siya naman ay napalingon sa grupo ng ating bida, at galit niyang sinabi na kumain na din daw pala sila ng mga tao. Si Li naman ay pinakalma ang lalaki, at sinabing hindi sila katulad ng kanyang iniisip. Si Xiaoyong ay binigyan ng crystal core si Licheng, at sinabing may alam silang ibang paraan kung paano maging isang evolver. Matapos niyang makuha ang core, pinaliwanag naman ni Shen Yuan kung paano nila ginagamit ang bagay na ito. Mas maganda din daw gamitin ito dahil wala itong side effects. Sinabi ng ating bida na siguradong nakakaramdam daw si Licheng ng matinding galit at pagkawala ng kontrol na kanya namang sinang-ayunan. Si Licheng ay nag-alala dahil baka lumala daw ang mga side effects na kanyang nararamdaman, ngunit ang ating bida ay sinabing hindi na ito magagamot. Ngunit matitigil na daw ang paglala nito kapag hindi na siya nagpatuloy para kumain ng mga karne ng tao. Si Xiaoyong ay tinawag si Zhang Ze at tinanong kung kaya pa nga daw ba nitong magsalita. Ito naman ay nagpasalamat sa ating bida, ngunit ang pananalita niya ay paputol-putol at halos walang connect. Ang ating bida naman ay hindi maintindihan ang putol-putol na sinasabi ni Zhang Ze, kaya naman siya ay nainis sa kanya, ngunit muli itong nagsalita at inulit ang kanyang sinabi. Si Xiaoyong naman ay napangiti na lang at sinabing naintindihan niya na gustong magpasalamat sa kanya ni Zhang Ze. Ang ating bida ay sinabing pareho daw talaga sila ni Chen Chong, dahil hindi daw sila makapagsalita ng malinaw. Gustong dalhin ng binata si Zhang Ze sa kanilang base, ngunit sinabi niya namang nakakatakot ang itsura nito para makita ng mga tao sa kanyang base. Si Zhang Ze ay putol-putol pa din magsalita na pati ako hindi ko maintindihan, ngunit mula sa background si Xiaoyong naman ay translate ang sinabi ni Zhang Ze, kaya naman sinabihan niya itong matalino. Si Xiaoyong ay sinabing patay na ang mga leader na banta sa kanila, kaya naman siya na daw ang susunod na magiging leader nito. Si Licheng naman ay tumanggi dahil na nagawa niya na daw ang kumain ng karne ng tao noon, kaya naman pwede daw siyang mawala sa sarili ng anumang oras. Napaisip ang binata kung ano ang gagawin. Ngunit ilang sandali pa, ang ating bida ay sinabing si Li na lang ang maging leader sa planta ng bakal. Matapos pumayag ni Li sa sinabi ni Xiaoyong, sinabi niya din kay Licheng na sasamahan niya muna ito upang mabantayan ang hindi niya makontrol na kapangyarihan. Mula sa kabilang syudad, ang makapal at berdeng usok ay nagsimula ng kumalat. Ang mga tao ay tumatakbo palayo, habang ang lalaki naman ay gustong bumalik dahil sa kasamahan nilang mabagal tumakbo. Ang lalaki ay nadapa at hindi na makagalaw, siya ay takot na takot din dahil sa mga kakaibang nilalang. Ang best friend niya ay tuluyan niya ng iniwan dahil wala na daw siyang magagawa para sa kanya. Siya ay patuloy na humihingi ng tulong, ngunit unti-unti na siyang balak kinukuha ng mga halaman. Mula sa makapal na usok masisilayan naman ang mga nilalang na pinapatay ng walang awa ang lalaking nadapa. Mula sa grupo ng tumatakbo, ang isang babae ay sinabing pagod na siya, ang binata naman ay pinaalala sa dalaga na magiging katapusan na nila kapag inabutan sila ng mga humahabol sa kanila. Ang isang survivor ay nagsalita at sinabing manahimik muna sila. Habang nagtataka ang dalawa, sinabi naman ng lalaki na makinig sila ng mabuti. Ang lalaki ay nakarinig at nakaramdam ng hangin. Masaya din sila dahil ang ibig sabihin daw nito ay malapit na silang makalabas ng gubat. Mula sa kanilang likod may gumagawa ng kakaibang tunog, kaya naman sila ay muling nataranta at agad na ding tumakbo ng napakabilis. Muling pinaalala ng lalaki na malapit na silang makalabas ng gubat, kaya naman magtiis na lang daw silang lahat ng kaunti pa. Ang grupo ay nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sila ay nagawa ng masilayan ang dulo ng gubat.
Habang nagsasaya ang dalaga dahil sa kanilang nagawa, may berde na mukhang baging naman ang lumitaw, at ito ay tila may sariling buhay na agad pumulupot sa leeg ng dalaga. Mula sa malayo makikitang ito ay isang dambuhalang halaman. Matapos makagat ang katawan ng babae, ang kalahati naman nito ay bumagsak sa harapan ng kanyang mga kasamahan. Ang boyfriend ng dalaga ay napaiyak na lamang, habang sinasabi na virgin pa siya at hindi pa siya handang mawala ang kanyang mahal. Ang isang lalaki ay napalingon at napansin na parating na naman ang mga halimaw na halaman. Ang virgin na lalaki ay sinampal ng kanyang kasama. At muling pinaalala na patay na ang kanyang jowa. Sinabi niya din na mamamatay din daw siya kapag hindi agad ito tumakbo kasama niya. Ilang sandali pa, ang grupo ay nakalabas na sa gubat, habang ang mga halaman na halimaw naman ay natigilan at pinagmasdan na lamang ang grupo habang ito ay lumalayo. Ngunit hindi nagtagal ito ay humakbang hanggang sa maraming halimaw na halaman na lang ang muling lumabas sa kabubatan. Habang nagpapatuloy maglakbay ang grupo, ang lalaki naman ay natandaan ang lugar na ito. Ayon sa kanya ito daw ay ang parke ng M-City, kaya naman nagawa na daw nilang makarating sa kabilang syudad. Ang dalawang lalaki ay nagtataka dahil mukhang wala daw survivors dito sa lugar. Matapos ang nangyari sa kanilang syudad, hindi na daw nakakagulat kung may mangyari ding masama sa ibang syudad. Ang lalaking virgin ay nagtaka sa kanyang nakita at itinuro ang isang nilalang na nasa likod ng poste. Ang grupo ay nangamusta sa nilalang at tinanong kung saan nga daw ba ang evacuation center sa lugar na ito. Ang kanilang tinanong ay si Zhang Ze na ikinagulat naman nila at inakalang isa itong halimaw na halaman. Ang grupo ay bigla na lang tumakbo habang pinagmamasdan lang naman sila ni Zhang Ze. Ilang sandali pa, sila ay napahinto ng dahil sa pagod, napansin din nila na hindi sila hinahabol ng nakita nilang nilalang. Ang lalaki ay nagtaka dahil bakit may halimaw na halaman daw dito sa syudad. Ang grupo ay kinakabahan at tinatanong kung ano na ang kanilang gagawin. Mula sa isang sulok sila ay may narinig na pamilyar, at ito ay ang ingay ng mga halimaw na halaman. Ang grupo ay nagawang mapaligiran ng mga halimaw, habang si Loverboy naman ay napaupo na lamang at muling inalala ang kanyang girlfriend. Ang mga halimaw ay mabilis nang tumatakbo, kaya naman ang isang survivor ay nagbalak ng magpakamatay dahil ayaw niya daw ang maramdaman na pagpipirasohin siya ng mga halimaw. Ang lalaki ay nagulat dahil sa biglang dumaan na tentacle, na nagawa naman na mapatay ang isang halimaw. Habang naglalakad si Zhang Ze, nagtaka naman ang grupo kung ano ang nangyayari. Mula sa base ng ating bida, naramdaman ni Xiaoyong na medyo mas lumamig ang simoy ng hangin ngayong gabi. Matapos niyang maging komunidad ang planta ng bakal, siya ay muling nakatanggap ng dagdag na 80 points, kaya naman masaya na nama si Xiaoyong. Siya ay tinignan din kung ano nga daw ba ang meron sa kanyang shop. Matapos makita ang nasa kanyang shop, siya naman ay nagulat dahil sa may level 3 supply box na sa kanyang shop. Matapos mabili ang 3 box sa kanyang shop, siya naman ay nakakuha ng mga magagandang item na laman ng box. Ang ating bida ay may bagong skill, at ito ay isang abilidad na makakontrol ng isang may buhay. Si Xiaoyong ay nagkaroon na naman ng misyon na tinatawag na weed control. Ayon sa system, kailangan daw mapigilan ng ating bida ang pananakop ng mga halaman. Nagtaka din siya at napatanong kung gusto nga daw ba ng system na pumunta siya sa taniman para pumuksa ng mga halaman. Mula sa kanyang telepono, nag-report naman si Xiao Shua at hinahanap ang ating bida dahil may kinakalaban daw ngayon ang kayang tatay. Ang grupo ay nagtataka sa kanilang nakikitang nilalang at sinabi na mukha itong zombie. Habang hinihila ni Zhang Ze ang bangkay ng halimaw, siya naman ay napalingon dahil sa kanyang mag-ina na biglang dumating. Tinawag niya din pakasalan mo ako ang kanyang asawa na ipinagtaka naman ng matanda. Ang ating bida ay sinabi din naman na mukhang may problema sa pananalita ang naging mutation ni Zhang Ze. Matapos ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya, ang ating bida naman ay nagtaka sa nilalang na pinatay ni Zhang Ze. Siya ay muling nagsalita na naman ng mga bagay na walang connect, kaya naman hindi ito naintindihan ni Xiaoyong. Ang lalaki naman ay biglang lumapit at sinabi na nanggaling sila sa S-City. Ang syudad daw nila ay naging buong kagubatan na at ang mga tao naman dito ay naging halimaw tulad ng nasa harapan ng ating bida. Habang iniintindi ang bagong halimaw na hindi niya pa na-encounter sa kanyang nakaraan, ang lalaki naman ay napansin din naman na hindi din maganda ang kalagayan ng kanilang syudad. Si Xiaoyong ay ipinaliwanag din naman na naging zombie ang mga tao dito sa kanilang syudad. Ang ating bida ay inutusan si Shengbo na kunin nito ang armored jeep na nakatago malapit sa kanilang base, na agad niya namang sinang-ayunan. Si Xiaoyong ay tinawag silang lahat upang pumunta sa borders ng kanilang syudad. Matapos makarating sa lugar, ang lalaki naman ay napansin na bigla na lang lumaki ang nasasakupan ng mga halaman matapos nilang manggaling dito kanina. Si Xiaoyong ay sinabi naman na balak niyang pumasok sila sa gubat, na ipinagtaka naman ng lalaki. Pinaliwanag niya din na sobrang delikado sa loob ng gubat, naghirap daw silang makalabas sa lugar, kaya naman wala na daw punto kung babalik pa sila.
Sinabi naman ni Xiaoyong na hindi nila pwedeng hayaan na lumawak pa ang kagubatan sa kanilang syudad dahil hindi magtatagal aabot na daw ito sa planta ng bakal na magsasanhi ng kawalan ng tirahan ng mga tao at ang kawalan ng produksyon ng bakal. Sinabi ni Xiaoyong na may gusto siyang gawin bago sila pumasok sa gubat na ipinagtaka naman ng dalawa kung ano ito. Ang binata naman ay sinabing tutulungan niya na muna silang lumakas. Inutusan niya ang dalawa na tawagin ang grupo ni Mr. Lee na nasa planta ng bakal dahil sa mga lilipas na araw, maghahunting daw sila ng mga zombie. Ilang sandali pa, may isang mutant zombie ang kumakain ng kapwa niya zombie. Siya ay may biglang naramdaman at napalingon, ngunit mabilis na wala ang kanyang naramdaman. Dahil ang ating bida ay mabilis nang nakapunta sa kanyang blind spot, at agad na din siyang hiniwa. Ang grupo ni Xiaoyong ay nasa lugar din at naghahunting din ng napakaraming zombie sa paligid. Matapos umulan ng maraming bala, sila naman ay paisa-isang tinanggalan ng crystal core ang mga zombie. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan may isang lalaki ang nagrereklamo dahil puro zombie na lang ang kanyang nakikita. Habang pasugod ang isang zombie sa kanya, madali niya lang naman itong sinuntok. Ang lalaki ay nagpatuloy sa kanyang pagdadrama dahil ayaw niya na daw kumain pa ng inihaw na zombie. Ang lalaki ay biglang naalerto at nagsimulang amoyin ang hangin dahil ito ay may amoy na tao. Mula sa planta ng bakal, ang isang lalaki ay pinagsabihan ang nasa labas ng gate dahil bawal na daw ang lumabas sa ganitong oras. Habang papasok na ang lalaki, sinabi niya naman sa kanyang kasama na kaunti na lang ang zombie sa paligid. Dahil inubos na daw ito noon ng leader nilang si Xiaoyong. Ang lalaking maskulado ay biglang napangiti dahil hindi daw talaga siya niloloko ng kanyang pang-amoy. Napansin niya din na purong tao ang mga nasa loob, kaya naman masasarap daw kainin ang mga ito. Dahil may malalakas na baril ang nasa loob ng base, sinabi niya naman na kailangan niya munang magtawag ng mga kasama at magtiis pa ng ilang araw. Dahil gutom na ang maskuladong lalaki, siya naman ay nainis dahil sa kailangan niya pang maghintay ng matagal. Mula sa kwarto ng ating bida, siya ay nag-refresh ng 2 beses sa kanyang shop. Bigla ding nagliliwanag ang kanyang kwarto senyales na gumagamit na naman siya ng enhancement potion. Ang eksena ay nalipat sa meeting room, kung saan sila ay masaya dahil sa loob ng 3 araw nakaipon sila ng maraming crystal core. Sinabi ni Xiaoyong na maghahati si Zhang Xi at Mr. Lee sa crystal core na naipon nila. Habang nagpapasalamat sila sa ating bida, sila naman ay hindi nagustuhan na 2 lang silang gagamit ng mga crystal core dahil naghirap daw ang lahat sa mga core na ito. Pinaliwanag naman ni Xiaoyong na magiging ayos lang ang iba nilang kasamahan dahil marami naman daw silang bala para sa kanilang mga baril. Mas maganda din daw kung magkakaroon lamang sila ng piling manlalaban na palalakasin kumpara sa mahati ang crystal core sa maraming bilang ng tao. Si Mr. Song ay pinaalala na palaging nagiging tama ang desisyon ni Xiaoyong, kaya naman makinig na lang daw sila sa kanya, na sinang-ayunan naman ni Mr. Lee. Ang binata ay bigla ding tinawag ang dalaga at sinabing sumama ito sa kanya. Matapos isarado ang kwarto, tinanong naman ni Shanshan kung anong gagawin nila dito. Habang tahimik na lumalapit sa kwarto ni Xiaoyong ang anak ni Mr. Song naman ay sinabing huwag maingay ang kanyang mga kasama. Habang nakikinig ang grupo sa may pintuan, maririnig namang humingi ng tawad si Xiaoyong kay Shanshan dahil masasaktan daw ito ng kaunti. Ang grupo ay nagulat dahil sa biglang pagbukas ng pintuan. Habang namumula si Zhang Xi, tinanong niya naman ang ating bida na kung bakit napakabilis natapos ng 2 sa kanilang ginagawa. Si Xiaoyong ay hinila naman si Zhang Xi habang sinasabihan na kung anong nga daw ba ang tumatakbo sa isip nito. Matapos siyang sipain ng ating bida, napansin naman ni Zhang Xi ang ginawa ni Shanshan. Habang tinatanong ni Zhang Xi kung anong itinurok ni Shanshan sa kanyang sarili, sinabi naman ng ating bida na lumakas na daw si Zhang Xi dahil sa madaming crystals na nakain nito. Habang nagpapasalamat si Zhang Xi kay Xiaoyong, sinabi naman nitong maglaban silang 2 ni Shanshan ng kaunti. Si Zhang Xi naman ay tumanggi makipag-spar dahil hindi daw siya nakikipaglaban sa mga babae. Ang ating bida ay napangiti at sinabing sampalin ni Shanshan si Zhang Xi para matauhan ito. Ang binata ay kumpiyansa na hindi siya masasaktan ni Shanshan, kaya naman inalok niya ang dalaga na huwag itong magpigil sa kanyang pagsampal. Si Zhang Xi ay nagawang madislocate ang kanyang panga dahil sa malakas na pagkakasampal. Tumalsik din ito na nagawa namang masalo nila Chen Chong. Si Shanshan ay namangha at nagulat na lang din sa lakas niya. Ang ating bida naman ay sinabing binigyan niya ito ng strength serum. Nainggit si Zhang Xi sa lakas ni Shanshan at inakala silang 2 daw ang pinaka-close ni Xiaoyong. Si Xiao Kai naman ay sinabing hindi bakla ang kanilang leader, kaya naman mas papaboran niya daw si Shanshan kesa kay Zhang Xi. Ang ating bida ay pinagsama-sama ang lahat at binabanggit ang mga pangalan ng sasama sa kanya. Itinuro niya din ang lalaking nanggaling sa kabilang syudad at sinabing sasama ito sa kanila papunta sa S-City. Ang lalaki naman ay nagulat at sinabing wala na siyang balak bumalik sa lugar na yon.
Sinabi ni Licheng na tutulungan na nila siyang balikan ang mga naiwan nitong relatives lugar, kaya naman huwag na daw itong maduwag. Ang lalaki ay wala na daw relative sa lugar, magtatrabaho na lang din daw siya dito sa base ng kahit na anong trabaho, huwag lang daw nila siyang pasamahin pabalik sa S-City. Mula sa isang banda ay may nagsalita. Ito ay ang lalaking virgin na sinasabing siya na lang ang sasama sa kanila. Mula sa ibang lugar ang lalaki naman ay may hinahanap. Dahil sa gutom na kanyang nararamdaman, hindi na daw gumagana ng maayos ang kanyang utak. Habang siya ay nagdadrama, may narinig naman siyang umuungol na mga babae. Siya ay agad tumakbo papunta sa boses habang sinasabi na tama ang kanyang napuntahan. Habang patuloy niyang naririnig ang mga nagbebembangan, handa naman na siyang buksan ang pintuan. Mula sa loob natagpuan niya naman ang grupo na may ginagawang kababalaghan. Matapos niyang mapaubo, siya naman ay napansin na ng grupo. Makapal din daw ang mukha ng maskulado dahil sa pagbalik nito. Siya naman ay sinabing huwag silang masyadong mainit ang ulo dahil may maganda daw siyang impormasyon para sa kanila. Ang dalawang babae ay nag-alinlangan na maniwala sa sasabihin ng lalaki, kaya naman sinabi nilang huwag nang magsinungaling ang lalaki sa kanila. Siya naman ay sinabi ang tungkol sa maraming purong tao na kanyang nakita, dahil sa malalakas na baril nila hindi niya daw kaya itong mag-isa, kaya naman pumunta siya dito para humingi ng tulong. Ang grupo naman ay agad naging interesado matapos malaman ang impormasyon. Ang kalbo ay sinabing magtitiwala sila sa kanya, ngunit kapag niloko daw ulit sila nito siya na ang gagawin nilang pagkain. Siya naman ay muling sinabi na hindi niya sila niloloko ngayong pagkakataon. Ang babaeng mapula ang buhok ay muling welcome siya sa grupo, kaya naman magbembangan na muna daw sila nito. Ang lalaki ay agad namang tinanggap ang alok at nagpasalamat sa masarap na pagkain. Ang grupo ng ating bida ay nasa gubat na. Pinapaalala ng lalaki na mag-ingat sila dahil anumang oras ay may pwedeng sumugod sa kanila. Tinanong ni Xiaoyong ang pangalan ng binata, kaya naman nagpakilala ito bilang si Singkai. Pinuri ng ating bida ang binata dahil sa sobrang tapang daw nito sa kusang pagsama niya sa kanila. Siya naman ay nainis dahil pinatay daw ng mga halimaw na halaman ang kanyang girlfriend, habang ang kanyang mga magulang naman ay natrap daw sa kung saan, kaya naman umaasa siyang makikita niya daw ulit ang kanyang mga magulang. Si Xiaoyong ay sinabing gumawa sila ng formation na poprotekta kay Singkai dahil mawawalan daw ng silbi ang kanilang misyon kapag namatay ang kanilang guide. Si Singkai ay nagpasalamat sa ginagawa nila para sa kanya, ngunit ang ating bida naman ay sinabing ginagawa nila ito para sa lahat, kaya naman huwag nang magpasalamat si Singkai sa kanila. Habang naglalakad, may lumitaw namang baging sa ating bida, nagtaka din siya kung ano nga daw ba ang bagay na ito. Napansin ni Singkai ang nangyayari sa ating bida, at agad itong binalaan sa pasugod na bagay. Ang baging ay sinakal na ang ating bida, habang siya naman ay handa ng kainin ng dambuhalang halaman. Matapos mahawakan ang pumulupot sa kanya, si Xiaoyong naman ay bumagsak, at hinila gamit ng kanyang isang kamay ang baging, na nagawa din namang mahila ang puso ng halimaw. Si Singkai ay namangha dahil sa ipinakita ng ating bida. Ang tila puso ng halaman na halimaw ay tumitibok pa, kaya naman bigla na lang itong tumalon ng malakas para makatakas. Inutusan din naman ni Xiaoyong si Zhang Ze para tapusin na ang halimaw. Gamit ang kanyang tentacle, nagawa niya itong mahuli at mahila papunta sa kanya. Matapos mapabagsak ang kalaban, ito naman ay biglang naglabas ng usok. Ito ay nalanghap ni Xiaoyong at sinabing napakabango nito. Bigla din siyang nagulat sa amoy at sinabing mag-ingat sila dahil mukhang hindi ligtas ang usok na ito. Siya ay lumingon at sa hindi inaasahan ang lahat ng kanyang kasama ay bigla na lang nawala. Si Singkai ay tulala at tila wala sa sarili. Siya ay bigla ding niyugyug ang kanyang ulo para malabanan ang kakaibang nararamdaman. Ang kanyang mga kasamahan ay nakita niyang hindi gumagalaw, kaya naman tinanong niya kung anong nangyayari sa kanila. Mula sa damuhan may naririnig na kumakarakas, kaya naman napalingon si Singkai mula rito. Ang kanyang namatay na girlfriend noon ay himalang nabuhay at tinatawag ang kanyang pangalan, na ikinagulat niya naman. Napatanong din siya sa dalaga kung buhay nga daw ba talaga siya. Ang girlfriend niya naman ay minamadaling tinawag siya, dahil delikado daw sa kinaroroonan ng binata. Si Singkai ay agad din namang sinabi na papunta na siya sa dalaga. Matapos makarating sa lugar, agad niya namang itinuro ang base ng bakal na planta, at sinabing dito niya nakita ang maraming bilang ng tao. Ang lalaki naman ay bigla na lang naglaway dahil tama daw ang sinabi ng kanyang kasama. Habang siya ay pinapakalma sa kanyang pagkasabik, siya naman ay nagawang makita ang mga tao sa kampo. Bigla na lang din itong sumugod dahil gusto niya daw agad kainin ang mga tao sa loob ng base. Ang lalaking bantay ay naalerto matapos tanungin kung sino ang lalaking tumatakbo, ngunit ito naman ay nagawa ng makalapit sa isang bantay para ito ay makagat. Matapos marinig ang putok ng baril sa labas, si Mr. Lee naman ay naalerto at agad naramdaman ang panganib na nangyayari. Habang iniinda ang sakit ng taong kinagat niya, ang ibang bantay naman ay nataranta dahil ito ay palapit na sa kanila.
Ang mga putok ng bala ay himala din hindi tumatagos sa kanyang katawan habang siya ay tumatawa. Mabilis siyang sumugod sa lalaking bumabaril, ngunit si Mr. Lee ay nagawa itong masipa ng malakas. Sa lakas ng sipa ito ay napaikot ng maraming beses habang tumitilapon. Ang mutant ay nagawang makalapag ng ligtas. Ngunit agad namang tinadtad ni Lee ang kalaban gamit ang kanyang baril. Ang kalaban ay napaatras dahil sa biglaang pagdating ni Mr. Lee. Agad niya na ding inutusan ang kanyang mga kasamahan na dalhin na agad ang sugatan sa infirmary upang ito ay magamot. Habang naglalakad palayo ang lalaki naman ay nanghihina habang nahihirapang huminga. Matapos niyang bumagsak, ang babaeng kasamahan niya naman ay sinabihan siyang apurado, kaya naman ito ay nasaktan ng malala. Ang lalaki naman ay naiinis at sinabing dalhan na nila siya ng karne upang siya ay mabilis makarecover. Ang kalbo naman ay natawa at tinanong kung sino siya para maging utusan niya sila. Ang sugatan naman ay sinabing hindi siya nagbibiro. Kaya naman muli niya silang minadali na bigyan nila siya ng karne. Matapos matapakan ang kanyang leeg, siya naman ay nagtaka sa kung anong ginagawa ng babae. Ang sexy na babae naman ay sinabi din na mas maganda kung kaunti lamang silang maghahati-hati sa pagkain. Hindi nagtagal siya ay namatay na dahil sa ginawa ng sexy na dalaga. Ang babae ay sinabing may plano siya na ipinagtaka naman ng kalbo. Pinaalala ng babae na hindi sila zombie, kaya naman pwede daw silang basta na lang pumasok sa loob at magkunwaring kawawang survivor. Si Singkay ay napahinto dahil sa pakiramdam niyang lumulutang siya. Ang dalaga naman ay nagalit at muling sinabi na bilisan na nitong lumapit sa kanya. Mula sa kawalan may patalim na bumulusok na biglang pumutol sa ulo ng dalaga. Dahil sa muling pagkamatay ng babae, ang virgin na lalaki naman ay muling naiyak. Ang ating bida ay nagising na at namangha dahil nagawa siyang mapawala sa sarili ng usok kanina. Si Singkay naman ay nagalit dahil sa ginawang pagpatay ni Xiaoyong sa kanyang girlfriend. Si Xiaoyong naman ay muling pinatingin ang binata sa bangkay ng sinasabi niyang girlfriend. Matapos niyang lumingon siya ay nagtaka dahil ang dalaga ay paunti-unting nagliliwanag at ang katawan nito ay bigla na lang naging isang halaman na halimaw. Si Xiaoyong ay ginising na din si Chenyong sa pagkawala nito sa sarili. Ilang sandali pa, ang grupo ay nagawa ng magising. Napasabi din sila ng kanya-kanya nilang naging experience at inakala nilang totoo ang lahat ng nangyari. Pinaalala naman ni Xiaoyong na na-hypnotized sila ng dahil sa usok ng halimaw na halaman kanina. Nagsimulang kalkalin ni Xiaoyong ang katawan ng nilalang, na ipinagtaka naman ni Licheng, kaya naman sinabi ng binata na tinitignan niya kung may core nga daw ba sa loob nito. Ang ating bida ay napansin na mukhang puppet lang ang bagay na ito. Napansin niya din ang ugat na nakabaon ng malalim, kaya naman malamang nasa malayo daw ang totoong katawan ng halimaw. Si Xiaoyong ay may napansin dahil may biglang lumilitaw na nanggagaling sa ugat. Matapos niyang makuha ang bagay, napansin niya naman na mukha itong energy source ng halimaw. Ito ay kanyang itinago sa storage ring upang alamin sa hinaharap kung pwede nga daw ba itong makain. Ang ating bida ay tinanong si Singkay tungkol sa mga halaman na halimaw. Sinabi naman ng binata na ang alam niya lang ay delikado ang mga ito, ngunit ang kilala niyang si Hei ay malamang na marami daw alam tungkol sa mga nilalang na ito. Tinanong naman ni Xiaoyong kung saan nila matatagpuan ang taong ito. Sinabi naman ng binata na pareho silang nagtatago noon sa parehong lugar, ngunit hindi niya alam kung buhay pa nga daw ba ito. Ang ating bida naman ay nirekomendang puntahan na muna daw nila si Hei. Nalipat ang eksena sa babaeng mutant na hinihingal. Siya ay natapilok sa maliit na bato at bigla ding natumba. Ito ay napansin ng bantay at napasigaw na may nakita siyang survivor. Dahil sa ganda ng babae, bigla din naman itong tumakbo para tulungan ito ng walang alinlangan. Habang nagpapakita ng inosenteng mukha ang dalagang may magandang katawan. Ang dalawang bantay naman ay nagtatalo dahil kailangan na muna daw nila i-report ang pangyayaring ito. Ngunit ang isang lalaki naman ay nasilaw sa kagandahan ng babae at sinabing kailangan na agad nila itong tulungan. Matapos tanungin ang kalagayan nito, ang babae naman ay nagkukunwaring kawawa habang sinasabi na iligtas niya ng mga lalaki. Habang binubuhat na paloob ang babae, ang grupo naman nito ay nakita ang lahat ng pangyayari. Ang lalaki naman ay natuwa matapos makita ang napakagaling na pag-arte ng babae. Mula sa kanyang likod ang paa ng babae ay kanyang napansin na pumatong. Habang sinasabi naman nito na mas magaling siya sa isang babae. Ang dalawa sa likod ng kotse ay nagsimulang magbembangan, habang ang isang babae naman ay nakangiti habang siya ay pinapasok sa loob ng base. Napansin ni Licheng na napakadilim sa gubat na ito, kaya naman pinaliwanag ni Singkay na kahit umaga dito ay parang gabi dahil halos hindi daw makalusot ang sinag ng araw sa gubat na ito. Tinanong ni Xiaoyong kung gaano pa kalayo, kaya naman sinabi ng binata na malapit na sila. Mula sa isang sulok may tumawag sa pangalan ni Singkay na ipinagtaka niya naman. Ang babae ay sumisilip sa isang sulok na nakilala naman ng binata na si Ante Yang. Dahil sa kanyang naranasan kanina, siya naman ay sinigurong hindi siya namamalikmata.
Ang ating bida naman ay ipinaliwanag na hindi sila nakalanghap ng usok ngayong pagkakataon, kaya naman totoong tao daw ang kanyang nakikita. Ang mga kasamahan iyang ay nagtatalo dahil sa kanyang ginagawa. Ang isang lalaki naman ay hindi pumayag na basta nalang kainin ng mga halimaw si Singkay, ngunit ang isang survivor naman ay sinabi na malamang hindi na daw si Singkay ang nakikita nila ngayon. Siyang naman ay nainis sa kanyang grupo at sinabing itigil na nila ang pagtatalo dahil oras na daw para makipaglaban. Matapos ang bilang na 3 sila naman ay sumugod na sa grupo ng ating bida. Si Zhang Ze ay nainis sa nakikita niyang pagsugod ng kabilang grupo, ngunit sinabihan naman ni Xiaoyong na huwag pumalag ang kanyang mga kasama. Mula sa kawalan may mga pana na parating, ngunit ito ay hindi gumana sa grupo ng ating bida, bigla din siyang napasigaw at sinabing kumalma ang lahat. Ang grupo ay nagulat matapos hindi tumalab ng kanilang mga pana, habang si Singkay naman ay pumagitna sa dalawang grupo habang sinasabi na hindi kalaban ang grupo ni Xiaoyong.